Lu Sheng, hindi na tayo kabilang sa iisang mundo. Nagising ako sa E-level na propesyon. Manggagamot ng banal na liwanag. Ikaw, at ikaw, ay isa lamang malaking propesyon. Tanging level lamang. Karapat-dapat lang sa akin. Saan to? His. Paralel na mundo. Asul na planeta. 500 taon na ang nakalipas. Bukas ng puwang sa ibang mundo nagsimula. Maraming kakaibang hayop ang dumagsa. Kumakain ng tao. Unti-unting natatalo ang tao. Malapit nang maubos. Sa gitna ng kagipitan, nagising ang tao sa mga propesyonal. Malalakas na propesyonal, na kayang lumipad at maglaho. Maglipat ng bundok at punuin ang dagat. Dito lamang nakaligtas ang sangkatauhan. Ngunit ang kaguluhan ng mga halimaw ay nananatiling pinakamalaking banta sa buhay ng tao. Ano ito? Ako ay nakatawid sa ibang mundo at nagising sa E-level na pinakawalang silbi na propesyon. Scanner. Talagang napakabigat ng simula. Hindi kaya't si Lu Sheng ay hindi makakatanggap ng paghihiwalay ni Qin Yanran. Nabaliw na siguro siya. Sa tingin ko, hindi niya matanggap na siya ay isang E-level na propesyonal at nabaliw na. Nga. Sa karaniwan, siya ang pinakamataas sa klase. Lahat ng guro ay may mataas na pag-asa sa kanya. Ngunit sa seremonya ng paggising, nagkaproblema siya. Nakita na matagumpay ang pagsasanib ng kaluluwa ng host. Maaari mong subukan ang pangalawang paggising ng propesyon. Sistema. Ngayon, parang nakabangon na ako mula sa pagkakabangkarote. Ginoong Chu, gusto kong magkaroon ng pangalawang paggising. Gusto mo ng pangalawang paggising? Alam mo ba, na kapag nabigo ang pangalawang paggising, kailangan mong magbayad ng 1/0 bahagi ng halaga. Alam ko, gusto kong subukan muli. Sige, ikaw na. Siya lang. Gusto pa ng pangalawang paggising. Sa buong Donghai City sa nakaraang 10 taon, walang sinuman ang nakapagiging dual profession. Tama nga, talagang nababaliw si Lu Sheng. 100,000 na federal na barya. Kahit na ipagbili niya ang lahat, hindi niya kayang bayaran yan. Kung ganito kadali ang pangalawang paggising, maaaring makuha rin ang pinakamagaling sa katabing klase, si Hiwaning. Haha, wag mong sabihin, si Hiwaning ay palaging nangunguna sa klase. Sa wakong ito, naging gising ang malaki niyang propesyon bilang mago. Talagang tinawa ako ng malakas. Binabati kita, may-ari. Matagumpay na muling nagising ang iyong ikalawang propesyon. Ikalawang propesyon, may-ari, antas, A-level. Ano? Bakit pa rin kahit pangalawang paggising? Dahil walang propesyon ng master sa mundong ito. Kaya pansamantalang tinuturing na E-level. Propesyon. Kaunusuuno propesyon master. Propesyon master. Kasanayan sa propesyon. Kasunduan ng alipin. Pirmahan ang kasunduan. Ikaw ang magpapasya sa buhay at kamatayan ng iyong alipin. Kasanayan sa propesyon na nakapromote ka na. Ang iyong alipin ay maaaring makamit ang 100% na pangalawang paggising. Kasanayan sa propesyon ni manggagawa. Ang iyong alalay ay makakakuha ng karanasan. Ikaw ay makakakuha ng random, critical hit multiplier na karanasan. Lahat ng kakayahan ng iyong alalay ay iyong perpektong makokopya dahil sa iyong pagkamulat sa pangalawang propesyon. Mula sa orihinal na unang propesyon, A-level na tagasuri, naging isa level. Diyos ng datos, kasanayan sa propesyon, kagamitan ng mata sa datos, pag-angat ng datos, sabay na ina-upgrade sa tech level. Wow, buti na lang. Hindi bababa sa scanner na ito. Naging Diyos ng ethics na datos. Siya. Talagang nagtagumpay. Talagang naging dual class na tao. Ito ay isang bagay na hindi nangyari sa loob ng 10 taon. Si Lu Sheng, itong bata, napakaastig. Si Lu Sheng, ikaw, nagtagumpay ka sa iyong paggising. Sabihin mo sa akin agad, anong propesyon ang iyong naisip? Anong antas? Punong guro. Ang bagong propesyon ko na naisip ay antas kahit na ako ay isang dual na propesyonal. Ngunit, double A. Ito. Hahaha. Akala ko ang galing-galing niya. Propesyonal na double A. Di ba't parang doble ang basura niya? Isang E lang. Anong silbi ng pagdagdag pa ng isang antas? Ikaw at ako, magkaibang mundo pa rin tayo. Lu Sheng, hindi ka karapat-dapat sa akin. Antas A na liwanag na guro. Antas E. Sa harap ng Diyos ng aking is na antas na datos. Wala kang ang karapatan na magdala ng sapatos. Talagang nagtagumpay si Lu Sheng sa kanyang pangalawang paggising. Pareho kami ng marka. Ang naisip ko rin ay level na propesyon. Kung ako rin ay magpapapangalawang paggising. Mas mabuti pang huwag na lang. Kahit na mabigo. 100,000 piso. Siguradong pagsasabihan ako ng tatay ko. Una, gagamitin ko ang aking kakayahang datagod. Data tingnan natin ang mga katangian ng mga taong ito. Ito ba ay si Hiwaning? Pareho kaming E-level na nagising.
Tingnan mo ang posibilidad ng kanyang pangalawang paggising. Wow! Ang pangalawang paggising ni Hiwaning ay isa level. Kahit na napakababa ng posibilidad, ngunit nasa harap ng pag-upgrade ng mga kasanayan ng aking amo. Walang problema ang 100% na paggising. Ang mabuting aso ay hindi humaharang. Lumayo ka. Tiate. Lusheng. Kahit na matagumpay ang iyong pangalawang paggising, pareho kayong i-level na propesyon. Ganito na lang. Dahil dati kang boyfriend ni Yanzran. Pumunta ka sa kumpanya ko para maglinis ng kisi. Babayaran ka namin ng 3,000 bawat buwan. Ano sa tingin mo? Binibigyan ka niya ng pagkakataon. Lusheng. Dahil kay Kingshan dahil sa akin. Binibigyan ka niya ng isang pagkakataon. Huwag kang magpakasaya sa kabaitan. Mas maganda ang manatili ka sa malaking kumpanya ni Zhao, kaysa maglakad-lakad ka sa labas ng walang katiyakan. Tumigil ka, Jia. Lusheng. Huwag kang magpakasaya at magpakasaya sa kabaitan. Isang basura na may double a level. Sa tingin mo ay kaya mong hindi pansinin ako. Paano pwedeng mangyari iyon? Bakit mas malakas ang lakas mo kaysa sa akin ng ganoon kalaki? Lesiu. Sweetheart. Lusheng. Maghintay ka sa akin. Kapatid Zhao. Huwag kang magalit. Isa lang siyang A-level. Bukas, matapos nating tapusin ang dungsyon, babalik tayo. Basta siyang talunin. Hi. Hiwanying. Lusheng. May kailangan ka ba? Maaari kitang tulungan sa pangalawang paggising. Ngunit sa kondisyon na, maging alipin mo ako. Ito. Ano ito? Ano ba talaga ang balak mong gawin? Huwag mag-alala. Guro ng paaralan. Ito ay isang paanyaya lamang sa kontrata. Paanyaya. Matapos mong pakinggan ang sinabi ko, huling desisyon mo, hindi pa huli. Basta pumayag kang pumirma ng kasunduan. Matutulungan kita. Makamit ang 100% na paggising ng ikalawang propesyon. At ang antas ng paggising ng propesyon. Hindi bababa sa test na antas. Anong sa tingin mo? Ayaw mo bang maghintay buong buhay mo? Magkaroon ka ng S-class na massage therapist. Ikaw. Totoo ba ang sinasabi mo? Matutulungan mo ba akong mag-second awakening? Anong silbi kung aalagaan kita? Sa wakas, na-activate mo ang isang class na massage therapist. Lesiu, magmadali kang maghanap ng massage parlor na pwedeng pagtrabahuhan. Buwan na hindi mo maibabalik ang 10,000. Huwag mo nang asahang makikita mo ang nanay at kapatid mong babae. Kung gusto mong maging isang buong buhay na malaking masahe. Walang problema, hindi ko na sinabi. Maaari mo nang tanggihan ngayon. Ipagpatuloy mo ang iyong 11 na buhay na nagiging matatag. CJ, sumasang-ayon ako. Pero kung nanloko ka sa akin, hindi ako nanloloko kailanman. Matagumpay na naitatag ang kasunduan. Binabati kita. Nagawa mo ang tamang desisyon. Sumama ka na sa akin. Ikaw, paano mo gustong gawin? Tulungan mo akong magising. Propesyon ng amo. Ikalawang kasanayan. Na-promote ka. Buksan. Target, Hiwanying. Ito, ano ang nangyayari? Napakalakas. Purong kapangyarihan ng yelo, ay muling binubuo ang aking katawan. Talagang nagigising ako sa pangalawang propesyon. Ildes na antas. Hindi ako makapaniwala na nagising ako sa tses na antas ng propesyon. Kumusta? Niloko kita. Nakilala ni Hiwanying ang may-ari. Handa akong ialay ang aking buhay para sa may-ari. Hahaha. CJ, maghanda ka na sa bahay. Sama ka sa akin sa pagpunta sa pagsubok sa lihim na lugar bukas. Pagkagising na tses na antas. May nakakaalam na. Sa maliit na lugar tulad ng silangang dagat, nabuo ang istes na antas na propesyon. Kailangan kong personal na pumunta. Para sa ganitong klase ng tao, dapat siyang bigyan ng pangunahing pagsasanay ng bansa. Hindi ba si Lusheng ang basura na nasa class? Kahit na nasa class na propesyon, naglalaro pa rin ang dungsyon. Hindi ka ba natatakot na hindi mo kayanin kahit ang pinakamababang antas ng mga kakaibang hayop? Mapatay ka ba nila doon? Hindi pwedeng laro-laro lang ang mga lihim na dungsyon na ito. Lusheng, mas mabuting umuwi ka na. Tiate, mahal, ano nang sinabi mo? Ikaw na walang silbi. Kahapon, swerte mo lang. Ngayon, umakyat na ako ng antas. Naghahanap na ako ng makakasama para mag-practice. Ngayon, bibigyan kita ng leksyon. Bata kang walang alam sa panganib. Taas ng langit. Aha. Sino? Sino ang umatake sa akin? Hiwanying. Magaling. Bakit mo nasaktan ang aking amo? Kung hindi ito ang paaralan, siguradong mapapalaya si Zhao Qingshan. Sasahig ang ulo niya. Anong nangyayari? Hindi ba si Hiwanying isang class na masahe therapist? Baka naman, nabuo na rin ang kanyang ikalawang propesyon. Bago ka magpakamatay sa susunod, tingnan mo muna kung karapat-dapat ka. Lusheng, maghintay ka sa akin.
Hintayin mo kaming makalabas sa lihim na lugar. May makikita kang hindi maganda. Ginoo. Anong utos? Walang dapat ikabahala. Pumunta ako sa East Sea. Para hanapin ang isang tao. Sino siya? Na kaya niyang personal na pumunta dito. Isang genius na Tega level. That level. Ginoo. Nagkakamali po ba kayo? Saan kayo nanggaling? Sa tetes na antas na profesional. Lu Sheng. Patay ka na. Punong-puno ang lihim na lugar na ito ng laso na ulap. Ang ihi na antas mong katawan. Hindi ka makakatagal ng 5 minuto. Isang ihi na antas. Isang E-level na masahe. Pumasok sa ganitong nakakalaso na lugar. Parang naghahanap ng kamatayan. Hiwaning. Mas mabuti pang isaalang-alang ang sumali sa aming koponan. Kapag natapos na ang pagsubok. Bigyan mo ako ng magandang masahe para makapagpahinga. Hindi ka karapat-dapat. Gusto kong makita. Kung ano ang makukuha ng 2 tamad na ito. Hindi mo na kailangang mag-alala tungkol dito. Ginoo, masyadong malakas ang laso ng ulap na ito. Kahit para sa akin, may panganib. Panahon na para ipakita ang aking is na Diyos ng datos, ng buong galing. Mata ng datos. Buksan. Sumunod ka sa akin. Huwag magkamali ng daan. Ang galing. Paano kaya nagawa ng amo? Na maiwasan ang nakamamatay na usok ng perpekto. Hiwaning. Kumilos ka. Amo. Kakayahan ng Diyos ng datos pagtaas ng antas ng datos. Trigger. Binabati ang may-ari. Nakatanggap ang iyong alagad ng 10 puntos ng karanasan. Makakakuha ka ng 10 beses na critical na hit. Nakatanggap ng 100 puntos ng karanasan. Tumaas ang iyong antas sa 2nd antas. Wow! Umabot na ba ito sa 2nd antas? Ang sarap ng pakiramdam ng nakahiga at nananalo. Hahaha. Ito ay material na P-level. Mababang antas na putik na halimaw. Naging A-level na material. In-evolve ito ng amo sa B-level. Kasama ang amo. Hindi lang makakakuha ng A-level na propesyon. Kahit ang mga gamit na nakuha sa pagpatay ng mga kalaban ay pwedeng upgrade. Sobrang galing nito. Tama. Siya yun. Kauna-unahan. Ano po ito? Ganito ang kanyang lakas. Siguradong is na klase ang kanyang propesyon. Mabilis. Ayusin ang linya. Kapitan. Malapit nang maubos ang gamot ko. Hindi natin kayang talunin ang mga 2nd level na kakaibang hayop na ito. Wala na. Iba talaga ang 3 na propesyon. Mas mataas ang laban nito kaysa sa E-level. Hindi ito basta-basta. Walang hanggan. Sayaw ng yelo. Magaling ang ginawa. Binabati kita, tagapagdala. Napatay ng iyong alagad ang 2 ulo ng ahas. Nakakuha ng 100 puntos na karanasan. Nakakuha ka ng 100 beses na critical na hit. Tumaas ang iyong antas sa 1-0. Wow! Sobrang saya nito. Ito. Si Hiwaning ito. Si Hiwaning ay hindi ba isang E-level na masahe? Paano siya nagkaroon ng ganitong kapangyarihan? Paano posible ito? Antas 2 na putik na halimaw. Napatay lang ng 1 espada. Matagal ko nang inaasahan ito. Ang kapangyarihang ito ay ang pinakapayak na anyo ng yelo. Ginoong Chu, mukhang may itinatagong tunay na dragon ang paaralang ito. Kung hindi ako nagkakamali, ang kanyang paggising ay ang 3 na uri ng propesyon. Pinuno ng walang hanggang espada. 33 din na uri. Ngayon naiintindihan mo na kung bakit personal akong pumunta dito, di ba? Ngunit ang tunay na nakakuha ng aking interes ay yung tao sa tabi ng batang iyon. Ginoo, nagawa na ang lahat ng mga kakaibang nilalang. Ginoo. Tinawag niya siyang Ginoo. Hiwaning. Tinawag niya ang taong iyon, si Lu Sheng, na may double A-level. Ginoo. Ano bang ginawa ni Lu Sheng? Hindi ba siya nahuli ni Qin Yanran? Mga basurang itinapon ba? Wan Ying, salamat sa iyong tulong kanina. Ang perang ito, pakiusap tanggapin mo. Hindi ninyo ako dapat pasalamatan. Kung may dapat pasalamatan, dapat ang may-ari. Wan Ying,
Ang lakas mo ay siguro the level na rin. Bakit mo tinatawag na master si Lu Sheng? Nga. Si Lu Sheng ay level lang na professional. Dahil lahat ng ito ay ibinigay sa akin ng master. Naayos niya ng maayos at mabilis. Tara na, malapit na ang oras ng pagsubok. Samantalahin ang oras na ito. Pumatay ng mas maraming halimaw. May kakaiba. Siguradong may kakaiba. Paano ito posible? He Wanying. Sa halos 500 taon sa Donghai City, ang kauna-unahang ace class na henyo. Siya ay, nagpapakasaya na maging alipin ni Lu Sheng. Kasunduan ng alipin. Talagang may ilang propesyon na may espesyal na kalagayan. Halimbawa, ang paglagda sa kasunduan. Kontrolin ang iba at iba pa. Ibig bang sabihin nito? Ginoong Chu, ang estudyanteng si Lu Sheng, ay hindi basta-basta, di ba? Talagang hindi siya basta-basta. Isang dual professional. Ngunit sayang, dalawang propesyon, parehong A-level. Alainan, double A-level. Binabati kita sa pagtapos ng unang pagsubok. Nakakuha ka ng 1,000 puntos na karanasan. Ang iyong antas ay tumaas na sa 11. Wow! Kasanayan sa pagtaas ng dimensyon ng datos. Talagang isang mabisang paraan para kumita. Lahat ng I na materyales ay na-upgrade sa Ki na antas. Ang I na antas ay naging I na antas. Ang kita ay lumampas ng 0 beses sa inaasahan. Kasabay nito, sa pagkakataong ito, tumaas ang aking antas sa 11 na antas. Malaki ang pagtaas ng lakas sa oras na ito. Sumasama sa aking amo sa pakikipaglaban. Hindi lang tumataas ang karanasan. Lahat ng materyales na nakuha ay mas mataas ang kalidad. Ang aking amo ay napakahusay. He Wanying. Ito ang lahat ng nakuha namin sa pagkakataong ito. Hahatiin natin ito. Alainan, Ginoo. Ako ay iyong alipin lamang. Ang mga nakamit ay nararapat na sa iyo. Hindi ko kayang kunin ang ganito karami. Kung gusto mo, kunin mo na. Ang iyong kakayahan ay umuunlad, upang mas mahusay na makapaglingkod sa akin. Yaman, hindi nag-aatubiling ibigay sa mga may kakayahan. Salamat sa biyayang ibinigay, Ginoo. Tiyak na hindi ko bibigyan ang tiwala ng aking Ginoo. Oy, hindi ba't si Lu Sheng at ang kanyang malaking masahe? Ang aga mo namang lumabas, mukhang kayo na ang mga duwag na talagang susuko. Lu Sheng, ikaw, isang double A na propesyon. Pagpasok sa dungsyon, malamang ay naghanap ka ng sulok para magtago. Kahit isang level 1 na halimaw, hindi mo kayang patayin, di ba? Siguradong ako ang magiging unang pwesto sa pagkakataong ito. Maliit na pagsubok. Anong sinasabi mo? Tahimik. Ang pagsubok na ito sa lihim na lugar. Ayon sa istatistika ng sistema, ang rate ng pag-aalis ay umabot sa nakakagulat na 50%. Ngunit sabay na, mayroon ding isang grupo ng mga estudyanteng may natatanging pagganap. Ngayon, inanunsyo ko na ang pagsubok sa lihim na lugar, ang kupon ng may pinakamataas na ranggo ay Lu Sheng. Impossible. Isang doble A na antas. Paano ito posibleng maging una? May problema sa sistema. Si Lu Sheng ay nandaya. Tiyak na nandaya siya. Ang puntos ay itinakda ng sistema. Walang pagtatalo. Ang kuponan ni Lu Sheng, kahit gaano karaming kills o kalidad ng material, ay talagang higit pa sa pangalawa. Hindi ito possible. Ang kabuang lakas ay hindi kahit kasing galing ng A-level na kuponan. Paano nila kami malalampasan? Tama. Tiyak na ang sistema ay illegal na na-edit nila. Isang A-level na tagapagsalita. Huwag kayong magbula. Si Lu Sheng at He Wanying ay talagang may kakayahan. Sila sa loob ng lihim na lugar ay personal na nagligtas sa aming grupo. Si Lu Ningyu, tiyak na ikaw ay naimpluwensyahan ng mga halimaw sa lihim na lugar. Nabigla ka siguro. 2 propesyon na A-level. Gaano kalakas kaya nila? Kahit ano pa ang pagtanggol ninyo. Sa resulta na ito, hindi namin tatanggapin. Nais kong i-report ng formal sa Federation of Professionals. Ang mga ito, Lu Sheng at He Wanying. Panlilin lang. Zhao Qingshan. Sigurado ka bang gagamitin mo ang tunay mong pangalan para i-report na nagsisinungaling sina Lu Sheng at He Wanying? Sigurado ako. Sila ay nakasira sa karangalan ng pagsubok. Hinihiling ko sa Federation na imbestigahan ito ng mabuti. Magandang mabuti, ngunit nais kong ipaalala sa iyo. Ang federal na batas ay may mahigpit na parusa para sa maling ulat at pandaraya. Kapag napatunayan ng imbestigasyon na ang mga resulta ni Lu Sheng ay totoo at wasto, makaharap ka ng malaking multa. Isang buwan na pagkakakulong, maaaring makaapekto sa iyong hinaharap na karera. Sigurado ka ba na handa kang harapin ang panganib na ito? Huwag kang matakot, Zhao Jie. 2 A-level. Paano ka makakakuha ng ikatlong? Siguradong gumamit siya ng isang uri ng teknolohiyang itim na hindi natin alam. Siya sa atin. Kailangan lang nating siya sa atin. Maaari nating sirain ang kanyang reputasyon. Sigurado ako. Ginoong Chu. Ako si Zhao Qingshan. Kailangan talagang report si Lu Sheng at He Wanying na nandaraya. 2 palakas sa ilalim ng balon. Sasaksi ako para kay Lu Sheng at He Wanying.
Saksi ako. Para sa kanilang dalawa. Walang panlilinlang. Sino ang matandang yan? Anong klaseng tao ka? Anong karapatan mong magpatotoo? Para kang tanga. Zhao Qingshan. Tumahimik ka na. Ikaw ang pangulo ng Tianji Pavilion. Ano? Tianji Pavilion. Pangulo. Paano posible? Anong katayuan ng pangulo ng Tianji Pavilion? Bakit siya nandito? Paano posible? Punong guro ng Tianji Pavilion. Isang makapangyarihang antas na 76. Punong guro ng Tianji Pavilion. Ang alamat na nilalang. Iyan ay isang pambihirang makapangyarihan sa antas na 76. Paano siya makararating? Sa ganitong maliit na lugar, antas na 76. Para lang sa hininga, kaya na nitong pawiin ang buong paaralan natin. Kuya, pasensya na po. Hindi ko nakita ang iyong halaga. Ako'y karapat-dapat sa parusa. Kuya, nagsasawa na ako sa inyo. Ang ugali ng mga estudyante sa inyong paaralan. Hindi mataas ito ay pagkakamali sa aking edukasyon. Sa susunod, tiyak na gagawin ko. Mahigpit kong tututukan ang kalidad ng mga estudyante. Zhao Qingshan, hindi ka ba nagsabi kanina na gusto mong i-report? Naabisuhan ko na ang mga otoridad. Darating na sila. Maghintay ka na lang na dalhin ka at ikulong. Ayoko nang mag-report. Guro, ayoko nang mag-report. Kanina lang nagsalita lang ako ng walang kwenta. Ngayon ayaw nang magreklamo. Nasaan na yung tapang kanina? Lu Sheng. Classmate Lu. Ako ang mayabang. Pakiusap, tulungan mo akong makiusap. Mas gusto pa rin kita. Yung itsura mo kanina nang nagulat ka. Ay naku, sobrang nagsisi ako. Patawarin mo na ako. Zhao Qingshan, may nag-report sa'yo na naninira ka. Dadalhin ka namin sa amin. Maling akala. Lahat ay maling akala. Hindi ako nagulat. Talagang hindi ko ginawa. Ngayon lang sinasabi na maling akala. Noong gusto mong labanan si Lu Sheng. Bakit hindi mo sinabi na maling akala? Karapat dapat sa iyo. Takot sa mga mahina at umaatake sa mahihina. Dalhin mo na. Huwag kang magpakita dito ng kahiyahiya. Rector, bigyan mo pa ako ng isang pagkakataon. Kauna-unahang nakakatanda. Patawarin mo na kami, nakakatanda. Batang babae, nakikita kong may talento ka. Maaari kang, nais mo bang, sumama sa akin sa Tianji Pavilion para mag-aral? Hindi ako nagkakamali, di ba? Inimbitahan ka mismo ng punong guro ng Tianji Pavilion. Tianji Pavilion. Ilan ba ang tao dito, na pangarap nilang mapunta? Si Huanying, mukhang abutin na niya ang langit. Ang galing. Sa aming paaralan, may nakakuha ng pagkakataon na pinapahalagahan ni Senior Tianji. Ito ay isang karangalan para sa paaralan natin. Huanying ito ay isang napakabihirang pagkakataon. Agad na sumagot kay Tianji, Senior. Diyos ko. Sobrang saya. Kung makapasok si Huanying sa Tianji Pavilion, edi parang nakikinabang lang ako. Kahit nakahiga, makikinabang na ako. Diretso sa 100 na antas. Kailangan talagang yakapin ang hita na ito. Huanying, sundin mo siya. Makakabuti ito sa iyo. Sa Tianji Pavilion, magiging mas malakas ka. Senior, maari bang isama si Lu Sheng? Ang batang ito ay tila may kakaiba. Ngunit sa huli, 2 level lang naman ito. Kung dadalhin ko siya, ang aking nakikitang lakas ay hindi higit sa 2 Grand level. Yung matandang ito sa Tianji Pavilion, malamang ayaw nilang pumayag na pumunta ako. Hahaha. Ang kanyang kakayahan. Ganito na lang. Kung kayong dalawa ay makakakuha ng 2nd pwesto sa liga ng lungsod, maari akong magdesisyon. Dalhin ko kayong dalawa sa Tianji Pavilion. Tinanggihan niya. Sobrang lakas ng loob niya na tumanggi sa direktang imbitasyon ni Tianji Lauren. Para kay Lu Sheng, nabaliw ba siya? Iyan ang Tianji Pavilion. Huanying, anong kalokohan mo? Bakit hindi ka nalang pumayag? Magdagdag sa Tianji Pavilion. Yun ay isang pagkakataon na hindi makukuha ng maraming tao. Principal, hindi na kailangang sabihin pa. Nasa tabi lang ako ni Lu Sheng. Kung hindi makakapunta si Lu Sheng, hindi rin ako pupunta. Alam mo ba, kung ano ang na-miss mo kanina? Ito ay pagkakataon na makasulong ng mabilis. Kung hindi pupunta si Lu Sheng, hindi rin ako pupunta. Ang mga kabataan ngayon, hindi maunawaan. Lu Sheng noon pinanampalatayanan din kita. Pero ano ba talaga? Ang nagising mo ay 2 malaking propesyon. Ngayon, nagising si Huanying sa 3 na propesyon. Dapat nag-uusap kayo tungkol sa pag-ibig, di ba? Dapat alam mo na, hindi maganda ang kalagayan ng pamilya ni Huanying. Ito na ang kanyang tanging pagkakataon na baguhin ang kapalaran. Sana huwag mong sayangin si Huanying. Punong guro, hindi ako naantala ni Lu Sheng. Lahat ng ito ay voluntaryo ko. Gago kang bata ka. Gusto mong maging una. Sabay-sabay nating makuha. Hindi ko inasahan. Sa puso niya. Napaka-importante talaga. Pero, diretso ka na sa Tianji Pavilion.
Sa ganitong paraan, sa pamamagitan ng sistemang may daang beses na kritikal na gantimpala, maari na akong humiga at maging Diyos. Ay naku, talagang nawala ang isang malaking pagkakataon. Sayang. Ay, dapat sana ay sumang-ayon ka agad. Isang bihirang pagkakataon iyon. Hindi ka makakapunta. Kung ganoon, hindi rin ako pupunta. Walang kwenta. Hindi mo mahahalata. Madalas kang malamig. May pagka-in-love ka pa nga. Sa susunod na panahon na ito, magsisikap akong mag-level up. Gagawin ko ang lahat para dito. Sisikapin kong makuha ito. Ang kampyonato ng Liga ng Lungsod. Sa oras na iyon, papasok tayo sa Changi Pavilion. Hahaha. Ayos. May ambisyon. Kaya maghihintay ako. Dalhin mo akong magpaka-cool. Dalhin mo akong lumipad. Lu Sheng, huwag mong akalaing dahil lang kay Hiwaning. Nakuha mo ang pagsubok na ito. Makakamit ka na ng kasiyahan. Ano ka ba? Isa ka lang tamad na umaasa sa iba. Ikaw, talagang naglakas loob kang saktan ako. Huwag kang magsalita ng masama tungkol kay Lu Sheng. Mula ngayon. Kung hindi, sa bawat pagkakataon na makita kita, sasaluhin kita. Naiintindihan mo ba? Ikaw. Maghintay kayo sa akin. Sana all. Sobrang inggit ako talaga. Si Hiwaning ay muling nagising. Saranggong is na propesyon. Anong sobrang swerte yun? Mas inggit pa ako kay Lu Sheng. Na nakakain pa ng soft rice ni Dinhi. Gusto ko rin kumain ng soft rice na yun. Kung alam ko lang sana, noong una pa lang pumunta na sana ako para magpasaya. Kahit na maging backup lang, ayos na rin. Oh Diyos! Talagang walang pakialam ang langit. Bihirang makabuo ang paaralan ng isang talento. Naakit pa ng isang batang may dilaw na buhok. Hiwanying, kailan ka ba magigising sa katotohanan? Ang mga lalaki ay nakakaapekto lang sa bilis ng iyong pag-unlad. Tama ang sinabi ni Kinyanran kanina. Talagang umaasa ako sa iba. Lahat ay dahil sa iyong tulong. Huwag mong sabihin ganyan ang tungkol sa sarili mo. Kung hindi mo ako tinulungan na magising sa pangalawang propesyon, wala akong makakamit na ganito ngayon. Ako ay isang ordinaryong tao pa rin ngayon. Haha, dahil pumayag akong maging iyong alipin. Ngayon ay, at magpakailan pa man, hindi magbabago. Kahit na maging ako ay isang Diyos, ikaw pa rin ang aking Panginoon. Haha, kailangan ko talagang kumain ng soft rice ng tuloy-tuloy. Bakit hindi mo ako pinakinggan? Ako ang tatay mo. May utang akong 200,000 piso sa labas. Gusto nilang putulin ang kamay ko. Pinag-aral kita ng maraming taon. Dapat mo bang tulungan akong magbayad ng utang? Papa. Papa, pakiusap, wag mong ibenta ako. Wag mo akong ibenta. Mabilis, samahan mo na ako. Ikaw na batang ito. Tumigil ka, Jayashu. Ek, tulungan mo ako. Tatay, ibebenta niya ako. Ibebenta sa mga tao. Nabaliw ka ba? Tao siya. Hindi siya kalakal. Anong karapatan mong ibenta siya? Dahil ako ang iyong ama. Ako ang nagbigay buhay sa inyo. Ang buhay ninyo ay akin. Ikaw, huwag mong galawin ang kapatid. CJ. Dahil hindi ko siya maibenta, kaya't ibebenta kita. Anyway, pwede namang palitan ng pera. Binuhay kita ng 18 taon. Pinapakain, pinapainom kita. At ano ang nangyari? Nabuo mo sa akin ang pagkagising. Na maging i-level na masahe therapist. Nahiya na ang mukha ko sa'yo. Walang kwenta ka. Basura. Tamang-tama, ibebenta ko ito para makabayad. Per, huwag kang mag-alala. Sasama ko ang anak kong babae sa iyo. Bilis mo. Isang tao lang ang hinihintay ko. Mahigit 1 buwan na. Naiintindihan ko. Bauj. Kailangan nating maihatid ang tao ngayon. Hindi pa alam ni Hiwego na ako'y nagising na. Yeltes na antas ng Panginoon ng walang hanggang taglamig. Mukhang may iba pang mga bata na naipit. Mas maina lang akong sumang-ayon sa kanyang hiling. Tingnan natin kung makakaligtas ng natitirang mga batang babae na naipit. CJ, sasamahan kita. Palayain mo ang kapatid ko. Ibenta mo ako. CJ. Okay. Wanying, talagang ikaw ang pinakamahigpit sa mga anak. Ito ang tunay na magandang anak ng tatay. Hey, Kuya Lu Sheng. Hindi maganda. Ang kapatid ko. Binebenta ng tatay ko ang ate ko. Anong nangyari? Huwag kang umiyak. Mag-usap tayo ng maayos. Ang tatay ko. May utang na malaking halaga sa sugal. Gusto sana niyang ibenta ako. Pero, ngunit ang ate ko ay nagligtas sa akin. Siya ang pumalit sa akin. Dumating na ang mga tao at dinala ang ate ko.
Kuya Lusheng. Pakiusap, iligtas mo ang ate ko. Hintayin mo, darating ako agad. 100, 100, 200. Yaman na. Hindi lang nakabayad ng utang. May natira pa. Si Wan Ying ay nagbenta ng mahigit sa 10,000. Kung ibebenta rin si Ying Ying. Kaya sa kamay ko, ay magkakaroon na ako ng 300,000. Itong 300,000, ilalagay ko lahat. Sino ang nakakaalam, baka maging milyonaryo ako. Sa oras na iyon, talagang yayaman na ako. Ikaw, hayop ka. Paano mo nagawa na ipagbili ang kapatid ko? Siya ay iyong sariling anak na babae. Tumahimik ka, bumabayad na kalakal. Inalagaan ko kayo ng mahigit 10 taon. Hindi ba kayo dapat magpasalamat? Ang pagbebenta sa kanya ay swerte niya. Paano ako nagkaanak ng ganito? Ikaw, napakawalang pusong tao. May pera na ako. Mayaman na ako. Babayaran ko na agad. Pakiusap, wag mo akong saktan. Hindi ako nandito para mangutang. Hindi ako nandito para mangutang. Sino ka para pumasok sa bahay ko? Umalis ka dito. Kuya Lusheng. Siya nga. Siya ang tatay ko. Ito ang hayop na ito. Nakinuha ang ate ko. Saan mo dinala si Wan Ying? Na ibinenta. Ako ang tatay niya. Kung sino ang gusto kong ibenta siya, ibebenta ko siya. Anong pakialam mo dito? Ikaw, huwag makialam sa hindi mo usapan. Bibigyan kita ng isa pang pagkakataon. Tama bang saktan mo ako? Sinasabi ko sa iyo, ito ay isang lipunan na may batas. Masakit. Huwag nang tumapak. Sabihin mo, hindi ko alam. Umalis siya mag-isa. Tumigil ka na. Sinasabi ko. Nasaan? Tulong ng daga. Ibinenta ko siya sa tulong ng daga. Binayaran nila ako ng mahigit 10,000. Tulong ng daga, yung walang awang underground na organisasyon. Hayop, nang dahil sa 10,000, ipinagpalit ang sarili nilang anak na babae. Wag na. Talagang alam kong mali ako. Wan Ying, hintayin mo ako. Kuya Lusheng, gusto ko ring pumunta. Magpahinga ka lang sa bahay. Hey, kuya. Ngayon, yung si Hiwego, na nagpadala ng mga produkto. Talagang maganda. Siyempre, yung mukha niya, yung katawan niya, talagang napakaastig. Pagdating ng panahon, ibebenta natin ito sa paraiso. Siguradong makakakuha tayo ng malaking bahagi ng pera. Hindi na ako makapaghintay. Kung hindi lang sinabi ng boss na kailangan munang suriin ang produkto, gusto ko na sanang simulan. Sino yan? Dito sa lugar na walang ibon na dumumi. May tao pang dumarating. Tingnan mo. Anong ginagawa mo? Nandito ako para maghatid ng pagkain. Pagkain. Wala kaming in-order na pagkain Baka mali ang naipadala. Hindi ito maling padala. Ipinapahatid kayo sa daan. Ang ilong ko. Mahal. May nanggugulo. Mga kapatid. Kumuha ng armas. Imbitahin siya. Mga langgam. Bintana ng datos. Buksan. Pumanaw ka na. Putulin ka. Ang kamay ko. Hindi kayang labanan. Nasaan si Wan Ying? Gusto kong umuwi. Natatakot ako. Dito, kahit anong dasal ay walang silbi. Tinatawag ang lupa pero walang sumasagot. Sino ang makakapagligtas sa atin? Huwag kayong mag-alala. Huwag umiyak. Panatilihin ang lakas. Maya-maya, makakalabas na tayo. Ninanakaw mo ba kami? Ang mga taong iyon ay napakaastig. Maniwala ka sa akin. Ang iyong lubid. Huwag kang matakot. Dadaling ko kayo palabas. Ginoo. Hindi ka ba nasaktan? Ginoo. Bakit ka nandito? Hindi ako darating. Kung hindi ka pupunta, mapapadala ka sa paraiso ng kaligayahan. Ikaw lang ang aking tanging alipin. Ikaw lang ang aking tanging. Inaasahan ko pang makapasok ka sa pambansang tanggapan ng sikreto ng tao. Kung may mangyari sa'yo, saan pa ako makakahanap ng is na katulad mo? Sa totoo lang, gusto ko sanang umasa sa sarili ko, na ako ang mag-aalis dito. Hindi mo ba naisip, na kung sakaling may mangyari sa'yo, ano ang mangyayari sa kapatid mo? Naghahanap ako ng pagkakataon na sumabog, na sumalakay sa kanila. Hindi mo ba ako bilang iyong amo? Isinasaalang-alang.
Ako, hindi mo man lang sinabi ito ng maaga. Paano kung talagang may mangyari sa iyo? Kahit na masakit ang dila ng amo. Ngunit siya ay naglakas loob para sa akin. Na mag-isa ay pumasok sa grupo ng mga daga. Ginoo, alam kong nagkamali ako. Hindi na maulit. Nakita ang katulong na si Hiwan-Ying. Malaki ang pagtaas ng katapatan. Kasalukuyang katapatan 75. Loyalty ngayon ay 75. Loyalty ngayon ay 75. Loyalty ngayon ay 75. Itong batang ito, nakakataba ng puso. Pero ayos lang din. Mas mataas ang loyalty. Mas kampante ka sa mga gagawin niya sa hinaharap. Bakit ka nakatungo pa rin? Agad mong pakawalan ang iba. Salamat sa tulong. Salamat, ate. Salamat, kuya. Umalis na tayo agad. Darating na ang pulis. Tulong. Sandali lang. Oh, ako si Zexu, ang panganay ng Bai Group. Sa pagkakataong ito, salamat sa pagligtas sa akin. Kung hindi dahil sa iyo, natatakot ako. Panganay ng pamilya Bai. Mukhang ang pamilya Z ay mayaman na higit sa 100 bilyon. Hindi ko akalain na sa pagkakataong ito, makakasama niya ang ganitong tao at magkakaroon ng magandang ugnayan. Kaya pala siya ay makakapag-activate ng ASIS na pangalawang propesyon. Tagapagligtas. Maliit na bagay lang. Pwede bang makuha ang iyong contact number? Gusto kong suklian ka. Basta't sabihin mo lang. Kahit pera o katayuan. Kaya ng pamilya Bai na ibigay sa iyo. Muli, salamat sa iyong kabutihan. Sa iyong buhay na iniligtas. Tiyak na ako'y magbabalik ng utang na loob. Ang pagligtas sa iyo ay walang kahirap-hirap. Walang dapat ipag-alala. Umalis na, Wan-Ying. Narito na. Ginoo. Ginoo. Katatapos lang sabihin ni Bai Xue na gusto niyang magpasalamat sa iyo. Bakit ayaw mo? Bakit kailangan ang kanyang pasasalamat? Siya na ang anak na babae ng Bai Group. Bai Group ay ang pinakamalaking grupo sa Donghai. Kayamanan na kayang tumbasan ng isang bansa. Maraming tao ang gustong makisama. Pero hindi nila magawa. Makisama. Alaynan, kapag meron kang sariling koneksyon, mas magiging madali ang mga gawain natin sa East Sea. Wan-Ying, naalala mo ba? Ang mga malalakas ay hindi kailangang umasa sa iba. Ginoo. Ang Ginoo ay napakamakapangyarihan. Ganito ba ang pag-iisip ng isang malakas? Sa ganitong Ginoo, swerte na ako sa buhay ko. Tama ang sinabi ng amo. Hindi natin kailangan umasa sa sinuman. Walang kailangang gantimpala. Sa mundong puno ng material na pagnanasa, mayroon pang ganitong lalaki na itinuturing ang pera na parang dumi. Lu Sheng, matagumpay mong nakuha ang aking atensyon. Utang na loob. Dapat itong bayaran. Tiyak na makakahanap ako ng pagkakataon. Nasuklian ka. Hiwegyo. Mula ngayon, putulin ko ang ugnayan natin bilang ama at anak. Putulin ang relasyon. Sinasabi mong tapos na. Inalagaan ko kayo ng kapatid mong walang silbi sa loob ng 18 taon. Kung gusto mong umalis, pwede. Bigyan mo ako ng 1 milyon. Kahit 1 sentimo. Pupunta ako sa korte para kasuhan ka ng pag-abandonong ama. Kakasuhan kita hanggang sa mawala ang iyong reputasyon. 1 milyon. Wala ka ring takot na baka magkamali ka sa pagsasalita dahil sa hangin. 18 taon. Nagampanan mo na ba kahit isang araw ang tungkulin bilang ama? Maliban sa pagsusugal, umiinom ka lang. Ngayon, nagbubukas ka na ng bibig para sa 1 milyong. Huwag mo na akong saktan. Huwag mo na akong saktan. Ako, mabubugbog na ako. Kailangan mo pa ng 1 milyon. 500,000. Kailangan ko lang ng 500,000. Bigyan mo ako ng 500,000. Palalayain ko sila. 10,000. 10,000 lang. Hindi pwede. 10,000 masyadong kaunti. Hindi ko maibabalik ang puhunan. 200,000 lang. Dito ay may 10 direksyon. 5 ang password, 0. Kunin mo na ang pera at lumayo ka na. Huwag na muling manakot kina Wan-Ying at Ying-Ying. Kung sakaling malaman ko, na muling lalabas ka sa harap nila. Patayin kita. Hindi na ako matapang. Tiyak na hindi na ako matapang. Lu Sheng, salamat sa'yo. Kung hindi dahil sa'yo, hindi ko talaga alam ang gagawin ko. Ako si Wan-Ying, nangangakong. Hindi ko kailanman isusuko si Lu Sheng. Kahit na mamatay para sa iyo. Ang iyong aliping si Hiwan-Ying. Ang katapatan ay umabot na sa 100%. Siya ay magdadala sa iyo ng karagdagang 0% na karanasan. Oh, hindi ko akalain na umabot sa 100% ang katapatan. Mayroon pang karagdagang sorpresa. Gusto ko rin maging alipin ni Kuya Lu Sheng. Tanga kang bata. Yung maging alipin. Masasabi ko na lang kapag ikaw ay lumaki na. Tia, bakit ka bumalik? Alaynan, bakit? Hindi pa ako makabalik. Nasira ba ang iyong magandang pagkakataon? Ay naku, nagdala pa ng isang pares ng magkapatid. Ayos lang. Lu Sheng, talaga namang nag-enjoy ka ng husto. Huwag kang magbiro. Mukhang talagang nag-mature ka na. Alam mo na kung paano magdala ng tao sa bahay. Ito ang kaklasiko, si Hiwan-Ying. Ito ang kapatid niyang si Hiying. Ang kanilang ama, ay isang tamad na sugalero. Gusto niyang ibenta sila para makabayad ng utang.
Katatapos ko lang silang mailigtas. Ngayon sila, ay walang tirahan. Anong klaseng? Ano ba? Ano? May ganitong klaseng ama talaga. Naibebenta ang sariling anak na babae. Alaynan, kaya nagpa siya akong. Hayaan silang manatili sa bahay ng ilang panahon. Manirahan. Kailangan talagang tumira. Magsisitira kayo dito mula ngayon. Gusto niyo nang magtagal kayo. Isipin niyo itong parang sariling bahay. Lusheng, bibigyan kita ng babala. Huwag mong gawing pang-aapi sila. Kung hindi, hindi kita patatawarin. Ganyan ba ako? Siyempre, hindi. Salamat, ate. Salamat, maganda ate. Bunso, huwag ka nang umiyak. Walang mang-aapi sa inyo mula ngayon. Tara, dadalhin ko kayo sa kwarto. Lumayo kayo sa kanya sa susunod. Mag-ingat kayo sa kanya, baka kumilos siya ng hindi maganda. Ako ay isang taong may prinsipyo. Kailangan bang sabihin mo yan sa akin? Ginoo, ito ay isang i-level na pagsubok na lihim na lugar. Sa susunod na panahon, nandito lang ako. Magpapa-level up at magiging mas malakas. Alaynan, sige na. Ay, master, huwag ka nang pumasok doon. Ang mga halimaw doon ay mabagsik. Para hindi ka masaktan sa loob. Maghintay ka lang sa labas, ayos na ako. CJ, mag-ingat ka palagi. Ay naku. Nagsimula na ang pahinga. May ganitong masigasig na manggagawa. Sobrang saya. Ito na ba ang saya ng pag-relax? Dumating ng maayos. Walang katapusang taglamig. Sayaw ng hamog. Mamatay. Binabati kita, tagapagsalita. Ang iyong katulong ay si Hiwaning. Pumatay ng 15 antas na halimaw. Nakuha ang 500 puntos ng karanasan. Na-trigger ang 100 beses na critical at karagdagang 0% na puntos ng karanasan. Tumaas ang iyong antas sa 25. Haha, ang bilis ng pag-level up na ito. Talagang nakakatuwa. Lusheng. Baeksu. Niv, bakit ka nandito? Hindi inaasahan na makatagpo si Lusheng dito. Ito ba ay itinakda ng tadhana? Hindi naman siya papasok sa pagsubok na lihim na lugar, di ba? Kung imbitahan ko siya na sumama sa pagsasanay, sasang-ayon ba siya? Gusto mo rin bang pumasok sa pagsubok? Hindi ako papasok. Naghihintay ako ng tao. Matapos akong dukutin noong nakaraan, naramdaman ko na masyado akong mahina. Kaya, nais kong subukan na maging mas malakas. Nag-enroll din ako sa lokal na liga. Mukhang si Yanji Baeksu ay talagang may determinasyon na maging mas malakas. Sa totoo lang, ako, yung may kakayahang makatulong sa iba, na magising ang ikalawang propesyon. Talaga ba? Pwede mo ba akong tulungan magising? Hindi problema ang pera. Pero, kailangan mong pumirma sa akin ng kasunduan bilang alipin. Alipin. Kasunduan. Bagaman may konti akong gusto sa kanya, pero para gawin akong alipin niya. Walang anuman. Maaari pang mag-isip si Genf. Bairnes, kapag naisipan na niya. Kailan mo ako tatawagan? Tama, salamat sa akin. Hindi ko nagawang pasalamatan ka ng maayos noong nakaraan dahil iniligtas mo ako. Sa bank card na ito, may 100 milyon. Kailangan mong tanggapin ito. Ito. Hindi ka pwedeng tumanggi. Papapasukin na kita. Kaya mo yan. Ito na ba ang mayamang babae? Hindi nagkakasundo. Diretso na ibigay ang 1 milyon. Sobrang pinipilit naman ito. Hello. Hello. Umuwi ka na agad. May nangyari. Anong nangyari sa'yo? Ito ang sinasabi mo. May nangyari. Wag na lang pag-usapan. Wag na lang pag-usapan. Sobrang malas ko lately. Tumulong sa ilang sikat na streamer sa unboxing. Kahit ilang dosenang beses na akong nagbukas. Wala pa ring lumabas na magandang alamat. Ilang dosena na ang hindi lumabas. Lahat ng nasa chat ay sinisisi akong malas. Baka mawala na lahat ng fans ko. Wow! Atko! Parang natatapos na ang karera ko. Ang aking kasanayan sa datos ay umangat. Dapat ay makakapagbago ako ng datos. Mababago ang rate ng loot sa laro. Subukan mong mag-livestream ngayon. Nandito ako sa iyong tabi. Baka bumuti ang iyong swerte. Totoo ba? May ganito ka pang kakayahan. Ay naku, ako ang iyong nakababatang kapatid. Matutokso pa rin kita. Subukan mo. Hello. Mga mahal kong pamilya. Bumalik na naman ako. Kasama ko ang kapatid ko sa pagkakataong ito. Siguradong makakakuha tayo. Tumaas ang datos. Lumabas na. Ito ay ginto. Talagang nakuha ang bihirang alamat. Totoo bang nagbago na ang aking kapalaran? O kaya si Lusheng talaga? Talagang nagdala sa akin ng swerte. Subukan pa ulit. Totoo, nakabukas na ulit ako. Kuya, ang galing mo talaga. Mga kaibigan, panoorin niyo ng mabuti.
Ngayon ang swerte ko. Talagang sobrang lakas. Kung kailangan mong magpautos, sumakay na agad. Pag nalampasan mo na itong baryo, wala na itong tindahan. Mainit ang pakiramdam. Lumabas na, lumabas na. Ay naku, muling kumikinang ang ginto. Nakita mo na ba? Ano ang ibig sabihin ng Lucky Charm? Ano ang ibig sabihin ng isang hakbang? Ito na ang ika-10 gintong medalya natin ngayong araw. Boss, nababaliw ka na ba? Kuya, alam mo ba kung gaano kaswerte ang kapatid mong babae ngayon? Para kang may kapangyarihan. Mukhang may manok na hita sa hapunan ngayon. Kailangan talaga iyon. Sa tingin ko, ako ay isang babae na pinasalamatan ng Diyosa ng swerte. Hindi na kailangang gumawa. Tataas na lang ang karanasan. Nang walang kahirap-hirap. Nasa level 56 na tayo. Ganito kabilis ang pag-level up. Parang sumakay ng rocket. Ito ang tunay na buhay ng isang tagalipat. Ngayon, si Hiwaning lang. Ganito kabilis. Hindi ko alam. Pag nakumpleto ko na ang 3 manggagawa, gaano kabilis? Ginoo, ayos lang ba ang lakas? Ginoo, bumuka ka. Alanan, masaya. Kapatid, anong nakangiti ka ng ganyan? Umiiyak na nga ang tubig. Alanan, walang anuman. Siguradong iniisip mo kung aling batang babae. Patay. Wanying. Kung hindi, umuwi na tayo. Tingnan mo ang estado mo ngayon. Puno ng sugat. Mabilis na naubos ang lakas mo. Hindi ka na makakapagpatuloy sa laban. Hindi pwede. Hindi pa sapat. Bakit? Ano ba talaga ang pinagsisikapan mo? Ipagpapatuloy ko pa. Nasaan ang katinuan mo? Kung magpapatuloy ka, mamamatay ka. Mayroon ka bang dahilan na hindi pwedeng hindi ka makipaglaban? Kailangan kong maging mas malakas. Maging mas malakas. Kapag naging sapat na akong malakas, maaari ko siyang dalhin sa Chanji Pavilion. Yung taong sinasabi mo. Si Lu Sheng ba? Patayin. Nalaman ko na ang kanilang damdamin ay sobrang lalim na pala nito. Sandali lang ako. Gagamutin kita. Wanying. Naku, delikado. Hindi na kaya. Nawasak na ang aking espiritu. Ubus na ang lakas ko. Sobrang seryoso ang mga sugat mo. Walang lakas na natitira. Hindi na kita kayang gamutin. Walang anuman. Magpahinga ka lang saglit. Hindi na pwedeng magpahinga. Masyadong delikado dito. Mas mabuting umalis na tayo. Kapag gumaling ka na, babalik tayo. Okay. Salamat sa iyo, Baeksu. Walang anuman. Magkaibigan tayo. Nga. Hindi maganda. Ito ay isang 4 level na Shadow King. Level 4. Yung kalagayan natin ngayon, hindi talaga tayo laban sa kanya. Tumakbo ka na. Umalis ka na muna. Ako na ang bahala sa likod. Hindi pwede. Umalis tayo ng sabay. Umalis na tayo. Kung hindi, wala ni isa sa atin makakatakas. Wanying. ₱20.1. Kuya, tingnan mo na agad. Maraming zero eh. Alam mo bang ilang tao ang pumunta para sa raffle ng ate mo ngayon? Tama lang na 300 tao. Naka-line up pa nga hanggang matapos ang live. Sa isang araw lang to. Kumita tayo ng mahigit 100,000. Mahigit 100,000. Dati, hindi pa natin ito nakakamit sa isang taon. Congratulations. Si Host Lu ay umarangkada na. Tama yan. Hey, dahil kumita ka ng ganito kalaki, hindi ba't dapat bigyan mo ang iyong mahal na kapatid ng kaunting pera para magamit? Hindi pwede yan. Para to sayo. Ipon mo yan para sa kasal mo. Pampakasal, bahay, sasakyan. Walang bayad yan. Haha. Bata pa ako niyan. Masyado ka namang nag-iisip ng malayo. Hindi naman. Nakikita ko yung kaklase mo. Si Hiwaning. Ayos naman siya. Maganda. Maganda rin ang katawan. Isa pa, professional siya. Ikaw, si Jiajia. Hindi ka talaga mapagkakatiwalaan. Sige na. May darating na mayamang ate.
Maghanda ka. Pagdating ng oras, kakain tayo ng sabay. Babala, babala. Ang iyong katulong na si Hiwaning ay nasa panganib sa kanyang buhay. Mabilis na bumababa ang kanyang buhay. Naghahanap ng kamatayan. Anong nangyari? Ang late na. Saan ka pupunta? Mailakad sa labas. Magmamadali na ako. Ang ingay mo. Kamalayan. Malapit nang mawala. Hindi ako pwedeng matalo. Kailangan ko siyang talunin. Hindi ako pwedeng bumagsak dito. Hindi ko pa siya nasasamahan. Hanggang sa tuktok ng mundo. Ah! Ah! Oh hindi. Pwede. Bakit ka na naman bumalik? Sino ang nagsabi sa'yo na bumalik? Umalis ka na. Hindi ko kayang makita ka. Basta may mamatay lang dito. Kung hindi niyo sana ako iniligtas noon. Siguro ngayon, mas gusto ko pang mamatay kaysa mabuhay ng ganito. Ngayon, ibinabalik ko na ang buhay ko sa iyo. Siya. Noong akala ko'y tiyak na mamamatay na ako. Muli niya akong iniligtas. Ayos ka lang ba? Ginoo. Bakit ka nandito? Ha? Sino ang magtatrabaho para sa akin kung may mangyari sa iyo? Mag-ingat ka. Maingay. Huwag ka nang magmalaki sa susunod. Iyan ay isang 40 level na Shadow King. Napatay siya sa isang saksak. Ang lakas niya talaga. Ito ba ang tunay na lakas ng aking amo? Akala ko. Ang kaalaman ko tungkol sa aking amo ay tila isang tip ng yelo. Binabati ang host sa matagumpay na pagpatay. Sa level 4 na po na Shadow Tyrant, nakuha ang 4,000 karanasan. Nakuha ang orange na kayamanan. Anino ng paghahasik. 4,000 karanasan. Tama nga, ang mag-isa sa pagpatay ng halimaw ay ang pinaka hindi sulit. Ang karanasang ito, kahit hindi umabot kay Hiwaning, na pinatay ako ng isang 20 level na halimaw. Pero itong kaakit-akit na kayamanan, anino ng kutsilyo, kung ibebenta ito, maaaring umabot ito ng 1,000,000 federal na barya. Isang hindi inaasahang kasiyahan nga ito. Narinig mo ba ako? Alaynan, naiintindihan ko. Gusto ko ring makatayo sa tabi niya. Kasama siya sa pagtutulungan. Kung hindi, tatanggapin ko ang kanyang mungkahi. Makipag-ugnayan sa kanya. Alaynan, Snow White, bakit ka rin nandito? Haha, nakasalubong ko lang si Wanying. At nag-team up kami. Hindi ko akalain na makakaranas kami ng ganitong panganib. Oh, ganun ba? Biyaya, nailigtas mo na naman ako. Sa pagkakataong ito, kahit ano paman, kailangan mong payagan ako. Mapagbigyan kita ng isang pagkain. Huwag mo na akong tatanggihan muli. Sige na. Kung sakaling daanan lang, ayos lang kumain muna. Lusheng, nasaan ka na? Sabi mo magkakasama tayo kakain ng mayamang ate na yun. Nakalimutan ko yun. Dito na ako, darating na ako. Pasensya na talaga. Kumain tayo ng sabay sa susunod. Kahapon, nagkasundo kami ng kapatid kong babae. Marahil, gustong talagang makatayo sa tabi niya. Maliban sa kontratang iyon, wala nang ibang paraan, di ba? Lusheng. Ano? Anong nangyari? Sabi mo dati na matutulungan mo akong magising ng ikalawang propesyon. Totoo ba yun? Haha. Tama. Paano? Naisip ko na. Gusto kong makipag-ugnayan sa iyo sa isang kasunduan. Matagumpay na napirmahan ang kontrata. Binabati kita. Nagdagdag ka ng tao sa amin. Ginoo. Unang kasanayan ng propesyon ng Ginoo. Na-promote ka. Buksan. Layunin. Putting snow. Ako, talaga bang nagkaroon ako ng SS na antas ng propesyon? At ito ay isang espasyong propesyon pa. Congratulations sa pagpasok mo sa amin. At Wanying. Sobrang saya ko. Maaari na akong makasama kayong lahat. Oye, ang saya nun. Sa wakas, nakapagkontrata na tayo. Pangalawang alipin. Mas magiging mabilis na ang pag-upgrade sa hinaharap. Pero, akala ko kasi, may mangyayaring labanan o kaguluhan. Ngayon, mukhang hindi naman. Mukhang maayos naman ang pagkakasundo. Lusheng, tagapagpahiwatig. 2 beses mo akong iniligtas. Ngayon, nagkaroon pa ng ikalawang propesyon para sa akin. Sa buhay ni Snow White,
Gagawin niya ito ng may pinakamatinding paggalang. Ihandog sa iyo. Para sa iyo, tatakpan ang hangin at ulan. Haha. Walang kailangan sa pagtatakip sa hangin at ulan. Sa tingin ko, ang pag-aalay ng sarili ay hindi masama. Ginoo, kaka-join lang ni Baixi sa atin. Huwag mo siyang apihin. Bakit? Ngayon may mga kapatid na. Nalimutan na ang amo. Paano mangyayari yon? Pagkatapos ni Hiwaning, muli tayong nagising ng isang tao sa Donghae. Profesional na may iis na antas. Dobleng banal na pagsilang. Dobleng banal na pagsilang Patuloy na bumababa ang mga kakaibang nilalang mula sa ibang mundo. Lalong humihina ang ating lahi. Sa ganitong sandali, lumaki ang dalawang banal na ito. Walang aalalahanin ang lahi natin. Hahaha. Kailangan kong bumalik sa Donghae. Hoy, bakit ngayon ka lang dumating? Malapit nang lumamig ang pagkain. Ay, hindi ka ba kakain kasama ng iyong mayamang ate? Bakit? Bakit mo ako tinawag? Parang nandyan ka lang sa tabi ko. Sana mas maging maswerte ako. Sa laro. Sana mas mataas ang drop rate. Haha. Akala mo ba ginagamit mo lang ako? Bumilis ka, bumilis ka. Hindi ko na kayang pigilin. Lily Yujai. Ano nang nangyayari sa'yo? Sobrang malas ko talaga. Yung bagong bili kong top of the line na sasakyang panghimpapawid. Nasa kalagitnaan na, biglang nawala ng direksyon. Diretso nang nawala ng kontrol. Ahahaha. At Liu. Ikaw na dahil level na propesyon. Oras ng buhay. Talagang isang double-edged sword. Bagamat kaya nitong kontrolin ang oras, may mga side effect ito. Sobrang kakaiba. Talaga, parang naubos na ang swerte. Sino bang hindi? Halos mamatay na ako sa galit. Kung hindi, naglagay ako ng mahigit 1 milyon sa laro. Bakit wala ni isang bihirang item? Hindi makalabas. Kahit maglakad lang, kaya mong magpalipad ng sasakyan. Bumangga sa pader. Oh, kayang kontrolin ang oras. Pero binabato pa rin ng malas. Medyo interesting. Siyaw, ito ang sinasabi mong tao. Si Lusheng na sobrang swerte. At listen. Siya nga. Diyos, tulungan mo ako. Kahit isang purple na item lang, okay na. Sobrang malas na talaga. Talagang bihira. Pero, dahil data naman ito, nasa kontrol ko. Mga mata ng datos. Bukas. Nako, ang swerte ko. Negative ang luck ko. Hindi na ito malas. Tila ito ay laban sa mundo. Ay, sandali. Ang kanyang pangalawang propesyon ay ETH level din. Haha. Kung ganun, matulungan siya sana. Dahil nakikita ko ang datos. Magagawa kong baguhin. Kahit papaano, magagawa kong, mula sa napakasamang negatibong ito, hugutin siya. Arsh. Sige na. Walang kwenta. Sa ganitong mga taon, sanay na ako. Ay naku. Sister Liu. Huwag kang ganito ka-pesimista. Mas maganda siguro. Sumama ka sa kapatid ko sa team. Swerte ang kapatid ko. Sa mga dungsyon at laban, lagi siyang nakakakuha ng magagandang items. Sumama ka sa kanya. Siguradong suswertehin ka. Suyaw, hindi mo naiintindihan. Sino ang gustong makipag-team sa akin para pumasok sa dungsyon? Walang magandang kalalabasan dito. Ayaw kong maging pabigat sa inyo. Ganito na lang. Kain tayo. Su Liu. May kailangan. Kung sasabihin ko, matutulungan kitang ayusin ang problema sa swerte. Hindi lang iyon. Matutulungan din kita. Magkaroon ng pangalawang propesyon sa paggising. Ikaw, seryoso ka ba? Magkano ang kailangan? Basta magbukas. Basta't mayroon ako. Pera, hindi ako kulang. Baliktarin ang kapalaran. Siyempre, kailangan ng kaukulang kapalit. Basta't tatanggapin mo ito. Kontrata ng alipin. Alipin. Huwag mong isipin na dahil ikaw ang kapatid ni Xuyaw, ay pwede ka nang magsalita ng kung ano-ano. Ano ba ang tingin mo sa akin? Tumanggi ako. Kailan kaya makakaintindi si Ken? Su, pwede kang bumalik ulit sa akin. Kagagaling nyo lang sa banyo. Bakit ang tagal? Nakasalubong ko si Miss Su. Sandaling nakausap. Sige, aalis na ako. Nakuha na ang mga kagamitan sa laro. Ibibigay ko sa iyo ang pera ayon sa presyo sa merkado. Oh, CJ. Ingat ka, Yanyi. Su. Lusheng. Alam mo ba kung magkano ang sinisingil ni Yan? Su, basta makakuha lang ng isang bihirang alamat. Ayos na ang 100,000. 200,000 ha. At hindi limitado ang dami. Kahit gaano karami, kunin mo lang. Kaya, binabati kita, ate. Malapit ka ng yumaman. Baguhin ang swerte. Magising sa pangalawang propesyon.
Kung magagawa niya talaga ang mga ito, iyon ay talagang isang paraan upang baguhin ang kapalaran. Kung totoo man, hindi naman imposibleng maging kanyang alipin. Ako, isang A-level na profesional, isang paboritong anak ng langit. Paano ako magiging alipin ng isang estudyanteng nasa mataas na paaralan? Hindi pwede. Tiyak na hindi. Ang huli nito ay walang katotohan. Nasaan ka? Gusto kitang kausapin. Yung sinabi mo dati. Ha? Akala ko si Suliu. Makakaya pang maghintay ng ilang araw. Hindi ko akalain na ganito kabilis siyang bumagsak. Mukhang talagang malas ang kanyang kalusugan. Sobrang pinahirapan siya nito. Bukas ng umaga, 8:00. Magkita tayo sa ibaba ng bahay ko. Nandito ka na. Alam kong marami kang katanungan. Ngunit dito, hindi ito lugar para makipag-usap. Sumunod ka sa akin. Talagang matutulungan mo akong magising. Pangalawang propesyon. Maaasahan mo ring tuluyang masolusyonan ang mga malas. Walang daya sa mga bata at matanda. Basta't pumirma ka. Walang problema sa pagputol. CJ, pipirma ako. Matagumpay ang paglagda sa kontrata. Alaynan. Dahil tinutupad mo ang iyong pangako, hindi rin ako bibigo. Propesyon na master. Unang kasanayan. Ikaw ay na-promote. Buksan. Layunin. Suliu. Ako ay mangkukulam ng oras. Mangkukulam ng oras. Tara, sumali tayo. Crispy na mantis. Ito ay ang pasulong na hukbo ng mga tao sa e-vice. Hehe. Swerte ko talaga. Hindi ko inakalang sa unang pagkakataon na pumasok ako sa mundong ito. Makakakita agad ako ng isang na profesional. Kumain ka. Ng malaking tulong. Oras. Dahan-dahan. Aking katawan bakit? Hindi makagalaw. Patay. Hindi ko akalain na ang mga sweethearts mula sa ibang lahi ay darating ng ganito kabilis. Lusheng. Kakatulong lang sa akin kanina. Oh, tawagin mo akong Lusheng. Ginoo. Ginoo. Nakita mo ba ito? Itong mantis na may talim. Ito na ang huli mong malas. Mula sa sandaling ito, lahat ng mga malas mo ay mawawala. Susunod, ang iyong kapalaran ay ganap na babalik sa normal. O kahit mas mabuti pa. Totoo ba? Hindi na ba ako magiging malas? Siyempre, ang sinabi ko, hindi kailanman naging kasinungalingan. Ang ganda. Suliu, pakinggan ang tono. Hindi ka ba taga-Donghae? Hindi. Pero, maaari akong manirahan sa Donghae. Basta't makasama. Kasama ang amo. Saan man ako ay okay lang. Ayos. Kung ganoon, tulad nito ang magiging desisyon. Ah, ah, ang alon na ito ay muling isang kakaibang pangyayari. Isa na namang is na antas. Sa East China Sea, ano ba talaga ang lugar na ito? Anong swerte? Bakit sunod-sunod ang mga kakaibang nilalang na lumalabas? Kingshan, sa wakas, lumabas ka na. Huwag kang magpakatanga. Bukas na ang simula ng Liga ng Lungsod. Kailangan nating maghanda agad. Lusheng. Sumpeng Lusheng. Ngayon ay malapit na ang Liga ng Lungsod. Kung hindi dahil sa iyo, paano ako mananatili sa antas na 5? Chayan,
Magpakatino ka. Isinilid ako sa kulungan ng 1 buwan. Itong utang na ito. Itatala ko ito. Maghintay ka lang kay Lusheng. Sa huli, mapaparam ka. Mas masakit pa sa kamatayan. Ginoo. At Wanying. Sama-sama tayong magtulungan. Ang unang pwesto sa city level na kompetisyon. Tiyak na sa atin na iyon. Unang pwesto. Hindi ba't sapat na ang may kamay? Alaynan. Sa kakayahan ng may-ari. Matatapos mo ang unang. Sigurado yun. Alaynan. Baeksu. Sa laban na ito, huwag mong gamitin ang lakas ng iyong espasyo. Hindi mo pa kayang maayos na kontrolin ang iyong kakayahan. Pumunta tayo dito para makipagkumpetensya. Hindi para pumatay. Naiintindihan. Sa pagkakataong ito sa kompetisyon, hayaan na si Wanying na kumilos mag-isa. Ano sa tingin mo? Wanying, may tiwala ka ba? Alaynan. Tiyak na makakamit ko ang unang pwesto para sa aking amo. Sa galing ni Ate Wanying, ang pagkuha ng unang pwesto ay sigurado na. Tapos na. Tagumpay. Lusheng na koponan. Sumpa. Kung si Hiwaning ay nakasama ko sa koponan. Ako na sana ang magiging kampiyon. Iyon ang aking karangalan. Bakit siya sumama kay Lusheng, ang basurang i-level na ito? Talagang sayang ang talento. Hay. Hiwaning. Talagang determinado ka. Nadalhin si Lusheng sa Chanji Pavilion. Ay, naisip mo ba? Na pagdating ni Lusheng sa Chanji Pavilion, malalaman niya na hindi ito para sa kanyang kabutihan, kundi ito ay nakasakit sa kanya. Isang i-level na profesional. Propesyon, Panginoon, a-level na profesional. Propesyon, Panginoon, sa pilitang dinala sa isang lugar na puno ng mga henyo. Sa pilitang dinala sa isang lugar na puno ng mga henyo. Isang lugar na ang mahina ay kinakain ng malakas. Gaano kalaking presyon ang dapat niyang tiisin? Dito, pwedeng mamatay ang tao. Ginoo, sa kasalukuyan nating lakas, sa antas ng lungsod, makukuha natin ang unang pwesto sa City League ngayong taon. Makukuha natin ang unang pwesto sa City League ngayong taon. Sa antas ng lungsod, makukuha natin ang unang pwesto sa City League ngayong taon. Sa antas ng lungsod, tiyak na panalo na tayo, magsusuot ng korona. Sa panahong ito, salamat sa pagtitiyaga mong mag-practice ng tuloy-tuloy. Hindi mahirap, basta't makasama kita. Kahit gaano pa kahirap, handa akong tiisin. Tara na. Sasalubungin ang ating kampiyon. Wow! Apoy na naglalagablab. Nagsasayaw na Yellow Dragon. Mahika sa lahat ng dako. Nagmamalabi sa mahika. Umiiyak. Si Hiwaning na naman ang nanalo. Ah! Teka, nakita mo ba? Yung lalaking iyon ay si Lusheng. Maganda naman ang itsura. Pero itong postura. Haha, parang isang magandang lalaki lang ito. Hahaha. Narinig ko na kasi. Itong si Lusheng. Ang kanyang profesional na pagsusuri ay level lang. Yun ang pinakamababa a level. Anong kalokohan ito? Sa liga ng lungsod na ito, kahit mga basura ay pwedeng sumali. At kasama pa si Hiwaning na napakaganda. At makapangyarihang babae sa koponan. Talagang nakakaawa na ang mga baboy ay pinapabayaan. Ano bang gusto ng babaeng ito? Ginoo, huwag mong alalahanin ang kanilang opinyon. Kapag nailabas na ang iyong lakas, maiintindihan na ng grupong ito na walang kaalaman. Ang lahat ng bagay. Alalahanin. Hindi. Wala akong pakialam. Nakita mo na ba? Ang higanting dragon na lumilipad sa kalangitan. Mahalaga ba sa kanya ang mga sigaw ng mga langgam sa ilalim? Ay, saka, sa aking lakas, ang labanan sa mga maliliit na ito, ay parang naglalaro lang. Purong pang-aapi sa mga bata. Walang gaanong pakiramdam ng tagumpay kahit nanalo. Hiwanying, nabasa ba ang utak mo?
May dala kang isang pasanin na nanay. At isa pang, cute na may level na talento. Gusto ring agawin mula sa aking Thunder Team. Manalo ng kampiyon. Sana makasabi ka pa rin ng ganito kalakas. Kahit kailan. Leslie, ang halaga ng 20 level na propesyon sa laban. Hindi mo talaga naiintindihan. Hiwaning. Hiwaning personal. Hiwaning. Hindi ko kayang kontrolin kayong dalawa, mga aso. Libaw. Sasamahan mo ang kamatayan. Guro, ibalik mo ang espada. Hindi mo na kailangang makialam sa laban na ito. Hindi mo na kailangang makialam. Ay naku, hindi na kailangan pang makialam si Hiwaning. Sira na yata si Lu Sheng. Harapin ang 3 level 20 na mandirigma. Pinasil na niya ang pinakamalakas na lakas ng kanyang panig. Hahaha. Lu Sheng o Lu Sheng. Hindi na ito kayabangan. Bobo. Salot. Gustong magpaka-cute sa harap ni Hiwaning. Mamaya, makikita ko kung paano ka magmamakaawa sa lupa. Ay, sa harap ng Thunder Team. Nagmamalaki ka pa. Lu Sheng, kung ganito lang ang iyong kakayahan. Talagang nagkamali ako sa paghusga. Ginoo, hayaan mo akong patayin sila. Haha, ikaw ay itis na antas na tao na. Bakit mo pa pinapansin ang mga insekto na ito? Kung ganon, ako. Ikaw ang mag-uumpisa sa laban na ito. Ngunit hindi mo maaaring gamitin ang kapangyarihan ng espasyo. Ginoo, kung hindi ko gagamitin ang kapangyarihan ng espasyo. Sa aking i-level na banal na liwanag na pari, mukhang hindi ko sila kayang talunin. At saka, wala akong gaanong karanasan sa aktwal na laban. Pakiramdam ko, maaaring makahiya ito sa amo. Ha! Walang anuman. Walang anuman. Tutulungan kita. CJ, Guna. Paluin silang lahat. Finals. Simula na. Haha. Unahin niyo munang talunin yung dalawang inutil na yun. Si Hiwaning ang huli mag-aasikaso. Sumugod na. Kilos. Gumawa. Hahaha. Tapos na. Lahat kayo mamatay. Kidlat. 10,000. Tapos na. Hindi makakaiwas. Lumipat ng 3 hakbang sa kaliwa. Sagradong liwanag na atake. Sagradong liwanag na atake. Ano? Ano? Hindi ako nagkakamali, di ba? Napatigil ang kasanayan ng bagyo ng kulog. Yun ang malakas na kasanayan ng bagyo ng kulog. Naistorbo pa nga ng isang karaniwang atake ng isang healer. Paano nangyari yun? Buksan ang mata ng datos. 1-1-0, 1-0, 1-0, 1-1-1-0, 1-0, 1-1-0. Buksan ang mata ng datos. 1-0, 1-0, 1-0. 1-0, 1-1-1-0, 0-0, 1-1-0, 1-1-0, 1-0, 1-0. 1-1-1-0, 1-0, 1-0, 1-1-0, 1-1-0, 1-1-1-1-0, 1-1-0, 1-0, 1-1-0, 1-1-0, 1-0, 1-0, 1-0, 1-0. 0-0-0-0. Yuko. Sagradong kalasag. Suntok sa baba. Kanan na pag-ikot. Krus na tungkod. Atakehin ang kanyang tuhod. Umiwas na naman siya. Gumagamit ka ba ng cheat? Flashbang. Sabay-sabay na sunod-sunod. Binlock niya ang galaw niya. Tama na, wag na magpatuloy. Tumigil na kayo. Talaga bang yaya siya? Siguro siya ang Diyos ng batas. Hindi ka panipaniwala. Ang pinakamalaking dark horse sa paligsahan ay lumabas na. Ipagdiwang natin, ng team ni Lu Sheng. Makuha ang kampyonato. Lahat ng ito. Kakastart pa lang. Lu Sheng, binabati namin kayo. Nakuha ninyo ang una. Pwede na kayong pumasok sa Tianji Pavilion. Maraming salamat, Principal. Haha, ang galing. Kuya Lu Sheng, nagawa natin. Alaynan, tunay ngang profesional ang masahe. Ang sarap talaga. Ethan, medyo nauuhaw ako. Ginoo, narito ang iyong gatas.
Alanan. Ayos, ayos. Ginoo. May hindi tama. Kakatapos lang ng sandaling iyon. Naramdaman ko ang espasyo ng Donghai City. Parang humihina na ito. Mayroong isang bagay na lalabas. Naramdaman din ng aking kapangyarihan sa oras ang kakaiba. Tara na. Punta tayo sa paaralan. Tingnan mo. Iyan ay si Hiwaning at Sixu. Ang kanilang karisma. Parang talagang nagbago ng tao. Sobrang parang Reyna. Ano bang meron si Lusheng na i-level? Na pinapapalayas ang dalawang pinakamagandang babae. Ginoo, masyadong maingay ang daan. Kailangan bang linisin ang lugar? Hindi na kailangan. Bakit naman? Bakit sila ang pwedeng tumayo sa tabi ni Lusheng? Yung pwesto na iyon, dapat sa akin. Baeksu, Snow, Hiwanying. Kayong dalawa, mga cute. Lusheng, anong karapatan mo? Na isang A-level ay makakuha ng ganitong karaming magagandang babae. Gusto kong mamatay ka. Dapat kitang durugin sa 1,000 piraso. Lumabas ka. Ginawa ko na ang lahat. Bigyan mo ako ng lakas. Sangkatauhan. Sa pamamagitan ng dugo ay nag-aalay. Ano ang hinihiling? Basta't mapatay si Lusheng. Basta't mawasak siya ng tuluyan. Handa akong maging taksil ng lahi ng tao. Ha ha ha. Maganda. Ang ganitong sukdulang puot ay talagang minamahal ng aming lahi. Ibinibigay ko sa iyo ang kapangyarihan ng kadiliman. Pumunta sa sentro ng Donghai. Buksan ang portal. Tanggapin ang pagdating ng aming lahi. Ha ha ha. Lusheng, dumating na ang iyong oras. Ha ha. Sinasabi mo ba na naramdaman mo ang espasyo dito sa Donghai City? May mga bitak. Tama iyon. Ginoo. Ngunit ngayon, parang humupa na ang lakas na ito. Doon, parang may isang inabandunang altar. Hindi maganda. Babala. Nakatukoy ng napakataas na konsentrasyon ng enerhiya mula sa kailaliman. Kwadrado sa East Sea City. Ang kabuang datos ng enerhiya ng lungsod ay biglang tumataas ng abnormal. May nangyari. Anong nangyari? May isang bagay na papalapit. Yung amoy na ito. Nakakainis. Ha ha ha. Dumating na ang inyong katapusan. Pinto ng impyerno. Bumukas. Tumayo ka lang. Huwag umatras. Nasa likuran natin. Ang kanlungan. Punong guro. Hindi na maganda ang pagkakaayos. Sobrang dami na. Laoli. Lungsod ng Donghai. Tapos na. Lusheng. Dahil nandito ka na, huwag na kayong mag-isip na makakabalik pa kayo ng buhay. Antas Ihe. Lungsod ng taglamig. Buksan. Antas Ihe. Lupang espasyo. Buksan. Tatlong grupo sa kanluran silangan. Atakihin ang kaliwang mata ng higanteng unggoy. Iyan ang mahina nitong bahagi. Southeast na grupo ng mga mage. Sa koordinadong ito, maglabas ng firewall. Bilisan. Lusheng. Ikaw, isang walang kwentang level na profesional. Bakit nga ba? Bakit nga ba ikaw ang may karapatang napagkukulan ng pansin ang napakaraming magagandang babae? Bakit nga ba ikaw ang nakatayo dyan? Nagbibigay ng utos. Ngayon ay sa iyo na. Ang araw ng kamatayan mo. Lusheng, mag-ingat sa likod. Tumakbo ka. Haha. Walang babae na nagpoprotekta. Isa kang walang kwentang basura. Pumunta ka na lang sa impyerno. .
Sino ang nagsabi sa'yo na ako ay basura? Ah, Lusheng, paano mo nagkaroon ng ganitong lakas? Ang lakas mo. Ang bilis mo. Bakit ang bilis mong mag-level up ay ganito kabilis? Ninanakaw mo ako. Hindi ka talaga isang class na profesional. Ginoo, nandito ako para tumulong sa iyo. Susi ng oras. Tumigil. Tapos na. Ah, wow. Ang kamay ko. Paano pwedeng mangyari iyon? Sandata na nakabase sa datos. Iyong tinatawag na enerhiyang gas. Hindi ka ba isang class na tagasiyasat? Ano ka ba talaga, kakaibang nilalang? Yung aura mo. Bakit ang lawak-lawak? Maglalaban pa ba tayo? Lusheng, huwag kang magyabang. Basta't maibalik siya. Lahat kayo ay mamamatay. Halos pangwasak sa mundo. Bilisan niyo, pigilan siya. Huwag na huwag hayaan na tuluyang makalabas ang halimaw. Kung hindi, buong silangang dagat. Lahat ay magiging abo. Lusheng, huwag mong isipin na iiwan mo ako. Huwag mong isipin na iiwan mo ako. Sama-sama tayong pupunta. Tama, dapat tayong mabuhay o mamatay ng magkasama. Mamatay tayong magkasama. Huwag mong isipin na kaya mong maging bayani mag-isa. Kalokohan. Lusheng, tumingin ka sa paa na iyon. Iyan ay kapangyarihang kayang magwasak ng mundo. Masyado kayong mahina. Ang pagpunta roon ay tiyak na kamatayan. Baka lang akong madrag pababa. Ngayon ako na lang ang makakapasok para patayin si Zhao Qingshan. Hindi na kayang magtagal ng nakatatanda. Hanggang dumating ang suporta, baka ang silangang dagat ay naging impyerno na sa lupa. Lusheng, Lusheng, ikaw ang pinakamagaling na estudyante na tinuruan ko. Ikaw ang pinakamagaling na estudyante. Diyos ko, ang taong nagligtas sa atin ay isang estudyanteng nasa mataas na paaralan. Ang bayaning umalis ay tiyak na makababalik ng ligtas. Lusheng, kailangan mong manalo talaga. Kailangan mong manalo. Makabalik ng buhay. Magpakamatay. Binabati kita, host, sa pagpatay sa level 30 na halimaw. Nakakuha ka ng 1,000 na karanasan. Binabati kita, host, sa pagpatay sa level 30 na halimaw. Nakakuha ka ng 1,000 na karanasan. Kailangan lang sirain ang lugar na iyon para matapos ang kalamidad na ito. Ibigay mo sa akin. Lumayo ka. Lusheng, hindi ko akalain na papasok ka pa dito. Dahil nandito ka na, hindi ko balak na umuwi ng walang dala. Zhao Qingchayan, ngayon, ay para sa'yo, ang takdang panahon mo. Ha ha ha. Takdang panahon. Batay lang sa'yo. Narito ang aking teritoryo. Mga bata, durugin ninyo siya.
Binabati ang host sa pagpatay sa 40 na antas na halimaw. Nakuha ang 2,000 karanasan. Binabati ang host sa pagpatay sa 40 na antas na halimaw. Nakuha ang 2,000 puntos ng buhay. Ang galit ng host ay patuloy na tumataas. Hindi pwede. Kung ganito ang mangyayari, hindi matatapos ang labanan. Nakakonekta ito sa ibang mundo. Walang katapusang mga halimaw. Kung ipagpapatuloy pa ang ganitong pagkonsumo, kahit na may suporta ako mula sa sistema, siguradong mamamatay ako. Huliin ang hari bago ang mga magnanakaw. Putulin ang pinagmulan nito. Kailangan nating maghanap ng paraan. Unang sirain ang puwang sa espasyo. Lu Sheng, magpumiglas ka. Magdamdam ka. Sa harap ng walang katapusang hukbo ng mga hayop. Isa ka lang nalanggam. Mamamatay ka ngayon. Haha. Huhuhu. Lu Sheng, ikaw rin ang may araw na ito. Anong genius? Anong di mapigilan? Dito. Sa lupain na ito na labas sa batas. Ako ang namumuno. Mamatay ka na. Kahit na mamatay ako. Akala mo tatanggapin ka ng mga dayuhan. Isa ka lamang tuta na nawala ng tahanan. Tumahimik ka. Lu Sheng, ikaw ay isang E-level na profesional. Bakit? Bakit ka pinapansin ng napakaraming magagandang babae na tapat na sumusunod sa iyo? Bakit mo kinuha ang aking pagsubok? Ano nang karapatan mo para ipasok ako sa istasyon ng pulis ng 1 buwan na nagdulot sa akin ng pagkawala sa liga ng lungsod? Ako, si Zhao, ang anak ng pamilya. Isang marangal na E-level na profesional. Kailangan umulan ka. Bakit ikaw lang ang karapat dapat makipaglaro sa iyong pangalawang kamay? Hindi patas ang langit. Kaya kukunin ko na lang sarili ko. Ngayon, mamamatay ka. Walang makakapagligtas sa iyo. Huwag mong subukang saktan ang aking Panginoon. Hiwan Ying. Sino mang himasok sa aming Panginoon? Patay. Bumabagal ang oras. Irdes na antas ng banal na paggaling. Kayo, bakit kayo nandito? Sobrang delikado dito. Magsimula ka na. Ikaw ang aming Panginoon. Paano kami mabubuhay ng mag-isa? Kahit na mamatay, dapat mamatay kami sa tabi mo. Huwag nang mag-aksaya ng salita. Panginoon, magpahinga ka ng maayos. Susunod. Iwanan niyo na sa amin yan. Mga tanga. Talagang isang grupo ng mga tanga. Kapag namatay ako, ang kontrata ng mga aliping nasa inyo ay otomatikong mawawala ng bisa. Maging malaya na kayo. Hindi ko akalain na magagawa nila ito para sa akin. Binabati kita, may-ari. Ang iyong alipin na si Hiwan Ying, nakatapos pumatay ng 65 level na halimaw. Nakakuha ka ng 100 beses na kritikal na sipa. Nakakuha ka ng 360,000 na karanasan. Binabati kita, may-ari. Ang iyong lingkod, si Su Liu, pinatay ang 48 na antas na halimaw. Nakakuha ka ng 100 beses na kritikal na sipa. Nakakuha ka ng 350,000 na karanasan. Ang galing. Nagsimula nang gumana ang 100 beses na kritikal na sipa ng sistema. Dito ay walang katapusang mababang antas na mga halimaw. Basta't mapatay nila ng sapat ang mga ito. Kaya ko pang maging Diyos dito. Nang direkta. Paano mangyayari yon? Hindi ka naman gumagalaw. Bakit ang bilis ng pagtaas ng lakas mo? Ano ka ba talagang halimaw? Ganitong aura. Ginoo, nakalagpas ka na. Sabi ko na, ako ay umaasa sa iba.
Pero sinabi ko rin, na ngayon, ay ang iyong katapusan. Ikaw, ay patuloy na nagtatago ng iyong lakas. Hey, ah, Alaynan, cough, ah, pinatay kita. Madilim na mga pangarap. Maliit na kasanayan. Ang kamay ko. Ang kamay ko. Huwag mo akong patayin. Lu Sheng, mayaman ako. May mga yaman ako. Maaari kitang bigyan ng kahit ano. Pakiusap, palayain mo ako. Ako ang tunay na anak ng pamilya Zhao. Hindi ako pwedeng mamatay. Sobrang dami ng walang kwentang sinasabi. Sa susunod na buhay, maging mabuting tao. Huwag huminto. Ibigay mo sa akin ang lahat ng lakas. Ibigay mo sa akin. Ibigay mo sa akin. Wasak. Bumagsak. Nawasak ang bitak. Nanalo tayo. Ginoo. Talagang nanalo tayo. Hindi pa tapos. Linisin ang lugar. Walang maiiwan. Patay. Binabati ang host. Napatay ang mataas na antas na Panginoon. Nakapag-accumulate ng karanasan. Tumaas ang iyong antas sa antas 117. Binabati ang host. Umabot sa tuktok ng mundo. Ito ba ang kapangyarihan ng demigod? Talaga. Napakalakas, nakakabighani. Tara. Nakaligtas tayo. Nakaligtas tayo. Nanalo. Nanalo si Ginoong Lu. Tagumpay ni Lu. Ikaw ang bayani ng tao. Salamat sa pagliligtas mo sa East Sea. Sa pagliligtas sa Dragon Country. Sobrang naman ang sinabi mo, Senior. Ito ay tungkulin ko lang. Maraming salamat, Ginoo Lu, sa iyong pagtulong. Hahaha. CJ, ayos lang. Noong una, naisip ko, si Lu Sheng ay talagang kaakit-akit, hindi pangkaraniwang tao. Ngayon, tingnan mo, kasama si Huan Ying. Talagang perpektong magkapareha sila. Napakabagay nila. Hindi ba tayo karapat-dapat kay Lu Sheng? Hahaha. Mag-usap kayo. Uuna na ako. Lu Sheng. Nagkamali ako. Alam kong nagkamali ako. Ninakaw ako ni Zhao Qingshan. Lahat siya. Binabantaan niya ako. Ako lang isang mahina na babae. Wala na akong magagawa. Sa totoo lang, ang mahal ko talaga sa puso ko ay ikaw. Ikaw lang talaga. Bumalik tayo sa nakaraan, okay ba? Tulad ng dati. Hindi ba't siya yung malaking dalaga ng pamilya Qin? Paano siya napunta sa ganitong kalagayan? Karapat-dapat lang. Iniwan si Ginoong Lu noon. Ngayon, tingnan mo, umunlad na si Ginoong Lu. Nandito na naman, nakaluhod. Sobrang nakakadiri. Kinyanran, wala ka na bang hiya? Noong nilait mo si Lu Sheng, naisip mo ba ang araw na ito? Umalis ka. Huwag mong hawakan si Lu Sheng gamit ang marumi mong kamay. Hindi ka namin tinatanggap dito. Hindi. Lu Sheng, sabihin mo na. Lu Sheng, mahal mo pa rin ba ako ulit? Pakiusap, makinig ka sa akin. Tunay kitang mahal. Anong ginagawa ninyo? Bitawan niyo ako. Kinyanran, bilang kapareha ni Zhao Qingshan. Inaakusahan kang tumulong sa pagbubukas ng daan patungo sa ibang mundo. Nakipagsagwatan sa ibang lahi para saktan ang mga kapwa. Ngayon, may matibay na ebidensya. Aarestuhin ka ayon sa batas. Dalhin mo. Wala akong ginawa. Pinipilit lang ako. Lu Sheng. Lu Sheng, tulungan mo ako. Sa ngalan ng ating nakaraan. Tulungan mo ako. Ako ang iyong kasintahan. Nakalimutan mo na. Gaano tayo kahalaga noon. Hinahayaan mong makita akong makulong. Mamatay ka ba? Ngayon, ikaw ay isang bayani. Basta isang salita mo lang. Basta isang salitang sasabihin mo.
Siguradong palalayain nila ako. Pakiusap na. Kinyanran. Talagang nakakadiri ka. Tara na. Lusheng, ang tindi ng puso mo. Lusheng, kahihiyan. Nakikipag-alyansa sa ibang lahi. Ibinibenta ang sangkatauhan. Ganitong mga tao, talagang karapat dapat mamatay. Sige na, wag na siyang pag-usapan. May mas mahalagang bagay na naghihintay sa atin. Asawa. Kuya Lu. Ito ang alak na kakagising ko lang. Tikman mo. At ito pa, partikular na ginawa para sa'yo. Ay, Lusheng Dati iniisip ko pa na ipapadala ka sa Tianji Pavilion para mag-aral ng kaunti. Ngunit ngayon, nakikita ko ang iyong napakalalim na lakas. Mukhang hindi na kailangang mag-aral pa. Ang posisyon ng punong guro ng Tianji Pavilion. Sa tingin ko, sa hinaharap, iyon na ito. Tungkol sa punong guro, kalimutan na lang. Masyadong nakakapagod ang posisyon na iyon. Hindi ito bagay sa akin. Wala akong malalaking pangarap. Gusto ko lang mapanatili yung maliit na lupain sa bahay namin na magdulot ng mapayapang buhay.